Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy. Worthy, worthy of all glory, faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me.
Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you And be gracious to you. The Lord turn his Face toward you and give you peace. The Lord bless you And keep you. Make his face shine upon Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
Sabi ni Haring David sa Psalms 103 na sabi niya na, "Oh, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kahangahangang mga gawa. O purihin mo, o aking kaluluwa, ang iyong malilikha. O nga naman, kung tingnan natin at pagmasdan natin kung gaano siya kabuti sa atin, biro mo, hindi niya pinili ang buwan, no, ang bituin, hindi niya pinili ang bagay, pinili niya ang ating buhay na doon siya manahan. Kaya nung nagawa kong awit na yan, naisip ko, Lord, kung tumitingala ako sa langit, naisip ko kung kaano ang iyong kabutihan. Walang katulad, wala kang kapantay. Di ko lubos na maisip kung paano mo akong pinulot mula sa wala, dinampot mula sa wala, hanggang isang araw ay pahalagahan mo ng ganito upang purihin ang pangalan mo. Dinampot mo ako mula sa kahirapan na isang araw naging pagpapalak sa maraming buhay. Walang kwenta dati, ngunit ngayon binigyan mo ng kwento upang maparangalan ka, mapurihan ka, madakila ka. At ngayon, kasama ko ng umaawit ang bunso kong anak. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Dakilain siya sa kanyang dakilang pangalan. Purihin ka ng buong puso't kaluluwa, pagkat wala nang ang iba, O Diyos, dahil sa'yo ang aking pagsamba. Tanging sa'yo ang aking pagsamba. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah! Magandang hapon po muli sa ating lahat. So akong ipadayon o aking itutuloy ang mensahe natin kahapon. Kung inyong mababantayan mga kapatid, na kung mapapansin nyo po itong end time harvest na to, itong panahon ng pag-ani. Kasi alam nyo po, minsan sabihin natin, ang ating sitwasyon ngayon ay nakakatakot. Pero kapag naintindihan po natin, mga kapatid, na ang Diyos na hindi po siya magkukulang sa mga taong mananalig sa Kanya. Siya po ang nagsabi na hindi kita iiwanan ni pababayaan man, sabi na niya sa Hebrew chapter 13 verse 5. Hindi kita pababayaan ni iiwanan ni pababayaan man. Kaya nga kung iyong mababantayan na ang Diyos po talaga nangako siya sa atin. Nangako siya sa atin na tayo ay ang kanyang banal na templo. Tayo ay kanyang panahanan, lugar na pananahanan. Tayo ay kanyang lugar na kung saan gusto niyang maging templo. So ang Diyos ay nananahan sa atin. Ang Espiritu niya ay nananahan sa atin. Dahil nananahan sa atin ang kanyang Espiritu, nais niyang kumilos sa atin. Nais niyang gumalaw sa buhay natin. Nais niyang magpakilala sa atin. Kaya sabi niya sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 to 18 na ang sabi niya, what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. I will be their God and they shall be my people. Tayo ay kanyang siya ang ating maging Diyos at tayo naman ang kanyang maging bayan. Sabi niya, therefore come out from their midst and be separate, says the Lord,
and do not touch what is unclean, and I will welcome you. And I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord. Yan ang sabi niya. Talagang dito po talagang tahasan na sinasabi ng Panginoon na tayo po ay talagang magiging anak niya. Siya naman ang ating mga ama. Kaya nga sabi niya, do not touch what is unclean, and I will welcome you. Huwag tayo pong aayon kung ano yung mga bagay na lihis sa mga salita niya. Huwag po tayong aayon kasi alam mo bakit? Kailangan nating mag-participate of what God is building. Kailangan po nating mag-participate sa gusto niyang itayo sa ating kalagitnaan. At nasa atin ang lahat ng pamimili. Nasa ating kamay po ang lahat ng pamimili. Ikaw ang mamimili. Kaya nga sinasabi niya sa Deuteronomy chapter 30 verse 19 na if I were you, choose life. Nilatag niya sa harapan natin ang buhay at pagpapala, kamatayan at sumpa. At kaya nga mga kapatid, ikaw at ako binigyan ng tinatawag na free choice, binigyan ng tinatawag na pamimili, and alam natin na yung pamimili na yan ay nilagay sa ating mga buhay sa Deuteronomy 30 verse 19. Nilagay yung pamimili na yan. Kaya sabi ni Moses, kung ako'y kayo, piliin nyo ang pagpapala, piliin nyo ang buhay. Kung ako'y kayo, piliin nyo ang buhay, piliin nyo ang pagpapala. Para isang araw hindi tayo maipit, para isang araw hindi po tayo babangungutin. Kaya nga sinasabi niya sa Ephesians chapter 5, be imitators of God as their children and walk, this is the key, walk in love as Christ has loved us. Walk in love as Christ has loved us. Kaya makikita niyo po, binigyan na tayo ng halimbawa na dapat tularan. Binigyan tayo ng larawan na dapat tularan. Binigyan tayo ng larawan ng buhay, hindi larawan ng muka, kundi larawan ng buhay. Kaya makikita niyo po, yung salita niya ang pinaka matinding binigay niya sa atin na para maatin pong mapicture ano ang mukha ng Panginoon. Atin pong mapicture ano ang puso ng Panginoon. Atin pong malarawan ano ang damdamin niya sa atin. Atin pong malarawan ano ang kanyang pangitain na nilagay sa buhay mo. Kaya mapapansin niyo po mga kapatid, dito sa Exodus chapter 19 na sinasabi doon sa verse 6, chapter 19 verse 6, ang sabi doon ay ganito. Kung maiintindihan po natin, ang sabi niya, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words that you shall speak to the sons of Israel. You shall be to me a kingdom of priests. Alam niyo po ba, you shall be to me a kingdom of priests. Iyan po yung pinagagawa niya sa atin. Yan po yung nilagay niya sa buhay natin. Yan po ang pinapanawagan niya na nilagay sa buhay natin. You shall be to me a kingdom of priests. Ito po yung original niyang pagka-design sa atin. Maging sa Revelation chapter 1, tayo ay tinawag na priest of the kingdom. Tayong lahat na tumanggap kay Kristo Jesus, mga nanalig kay Kristo Jesus, ay tinawag niya the kingdom of priests to Him. Kaya sa bagong tipan, sa lumang tipan, iisa, bumalik lang ang unang design ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo ay kanyang maging kingdom of priests. Tayo ay kanyang maging kingdom na kung saan doon po tayo maging tagapamahayag, maging bibig ng Panginoon, representative ng Panginoon, and He made us to be a kingdom, priest to His God. No? Priest to His God. Kumbaga ang Panginoong Yesus na yung Ama na niya nasa langit dahil sa Kanya.
Dahil sa kanya naibalik ang pangitain na yan. Dahil sa Panginoong Hesus, naibalik ang pangitain na yan. Nilagay sa buhay natin ang salitang nature. Nilagay sa buhay natin yung salitang divine nature. Sabi doon sa 2 Peter chapter 1, verse 4, 3 to 4. Ang sabi doon ay ganito, for by this, He has granted to us His precious and magnificent promises so that by them you may become partakers of the divine nature. Alam niyo po ba, binigay sa atin ang kakayanan, yung knowledge na ito, yung true knowledge na ito ng Panginoong Hesus. Yung true knowledge na ito yung klase ng everything pertaining to life. Yung divine power na ito na binigay sa atin ng Panginoon, everything. Kung iyong babalikan sa Genesis 1:26 na ang sabi doon, let us make a man in our own image. Let them have dominion. At di lang let them have dominion, kundi tayo din ay mamunga. Mamunga, mag-multiply, at maging fruitful. Tingnan niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Hindi po siya by gender. Hindi po siya po pwedeng lalaki lang. Hindi po siya po pwedeng babae lang. Makikita niyo po, babae at lalaki. Mapapansin niyo po, let them rule. Ang kapamalaan, wala pa si Eva at Adan. Binigay lahat sa lahat ng tao, regardless sa gender niya. Regardless kung babae o lalaki. And let them have dominion at mag-multiply sila. Tingnan niyo po yung nature na yan. Na sabi ng Ephesians 5:1, be imitators of Him. Kaya ito po yung relationship na binigay sa atin ng Panginoon na napakataas. Nilagay sa atin ng Panginoon na napakataas. Kaya pinamagatan ko ito na the power of His Word. The power of His Word. Yung kapangyarihan ng kanyang mga salita. Ito po yung salita na binitawan niya na sa atin ngayon mga kapatid ay kailangan maging buhay ang mga salita na yan. Na kailangan ang mga salita na yan malakaran na natin upang mabasa ng lahat, upang makita ng lahat, upang maramdaman ng lahat, upang maintindihan ng lahat yung Diyos na nananahan sa iyo. Na bilang templo ng Holy Spirit, na bilang nananahan sa iyo ang Panginoon, may pinapagawa sa iyo ang Panginoon. Kaya dito maintindihan natin na yung divine power na yan, na nilagay sa buhay natin, everything, lahat mga kapatid, pertaining to life. Pertaining to life, tungkol sa buhay na ito. Tungkol sa pagiging buhay sa piling ng Diyos. Hindi buhay sa ating sarili, buhay sa piling ng Diyos. Through the true knowledge of Him, through the true knowledge sa pamamagitan ng totoo niyang karunungan, totoo niyang kaalaman, kaalaman na meron si Kristo Jesus at tinawag tayo para ihayag ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang kapangyarihan. At dahil dito, sabi sa verse 4, binigay sa atin ang napakamatinding maningning na pangako. So that by them, you may become partakers of the divine nature. Now look at this, the word divine nature. Kung inyo mabantayan yung salitang partakers of the divine nature, alam nyo po, ang salitang partakers of the divine nature, ito po yung dapat nating isuot sa Ephesians chapter 4, verse 24. Sabi niya, put on the new self. Put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Ito po yung righteousness na to na ating isuot. Ipag sinabing put on,
isuot. Put on the new self. Put on the new self. Bakit? Kasi merong tinatawag na old self. Kaya nga dito sinabi kanina sa 2 Corinthians, sabi doon sa chapter 6, verse 17 to 18 na ihiwalay natin ang unclean at talagang papasok tayo kung anong dapat. 2 Corinthians chapter 6. No, verse 17 to 18. Di ba bilang templo ng Holy Spirit na ngayon ay atin pong ilatag sa ating sarili na ang sabi doon, kailangan maunawaan natin. I-draw natin ang line. I-draw natin ang line what is unclean and what is clean in the eyes of God. What is unholy and what is holy in the eyes of God. So bilang templo ng Holy Spirit, ano ang pagkakaiba na ikaw bilang pinananahanan ko ng Espiritu Santo na nasa sa buhay mo, na ikaw aking pinanahanan, na ang spirit ko nasa sa iyo, na ang image ko according to my image na nilalang sa buhay mo. Kaya sabi niya, mga kapatid, sabi niya, put on the new self. Put on the new self. Isuot ang bagong katauhan. Sabi nga ng Romans 13 verse 14, put on the Lord Jesus Christ. Romans chapter 13 verse 14, Romans chapter 13 verse 14, put on the Lord Jesus Christ. Grabe to, no? Kanina sa Ephesians chapter 4 verse 24, put on, di ba? The new self. Ngayon sa Romans chapter Romans chapter 13 verse 14, ang sabi doon, put on the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po. Di ba kanina sabi ko sa Ephesians chapter 5, be imitators of God as dear children. Walk in love as Christ has loved us. Walk in love as Christ has loved us. Makikita nyo po yung sinasabi kanina, binalik-balik ko na put on. Put on, isuot natin. Isuot natin yung new self na to. Kasi ito po ang salita ng Diyos bilang guide. Para tayo pagpalain, para matikman natin ang kapangyarihan na nakapaloob sa salita niya. My dear people of God, doing God's work must be done in His ways. Hindi ito pinag-uusapan kung gaano ka-perfect. Kundi ang pinag-uusapan, we are ongoing to perfection. We are under the process. We are on the process. That's why you need to do something for yourself. You need to do something. There's a lot of things that needs to be done. Huwag kang magmukmok dyan sa pandemic na ito na nag-aalala ka because of your worry. Dahil sa worry na yan, sa Mark chapter 4 kagahapon, pinag-usapan natin yan. Dahil sa mga worry na yan, dahil sa mga alalahanin na yan, dahil naka-attach ka sa mga bagay na nasabi mo sa iyong sarili, paano na lang? Puro kapaano na lang. Yung iba naman nasa gitna ng pandemic, mahjong lang naman ang mahjong. Laro lang naman ang laro. Sa halip na busugin ang sarili sa salita ng Diyos, inaliw ang sarili sa kaaliwan ng mundo kaysa aliwin ang sarili sa presensya ng Espiritu Santo. Kaya pag may mga pangyayari nangyayari, uga ang foundation. Ang bukang bibig, andoon na, ang nakakatakot, puro takot. Puro takot. Hanggang sa sasandal, ang tao'y sumasandal sa lakas ng kanyang kapwa-tao na may hangganan. Mga kapatid, kaya nga ito ang panahon that you need to put on
Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regards to its lust. Make no provision for the flesh in regard to its lust. Huwag nating bigyan ng pagkakataon ang tawag ng ating laman para paunlakan natin ang hilig nito. Kaya sinasabi niyang, be imitators of God. No one can imitate God. Yes, no one. But He gave the key point for you to imitate God, for you so that you can imitate God. And what is the key point? Walk in love. As Christ has loved us. Binigyan tayo ng model. Binigyan tayo ng pattern to imitate Him in our lifestyle, in our relationship. Yes, lahat tayo nakakaranas ng hurts. Yes, lahat tayo nakakaranas ng pain. Yes, lahat tayo nakakaranas ng di makatarungan. Yes, nakakaranas tayo ng unfair treatment. Yes, nakakaranas tayo lahat na feeling natin na hurt tayo. Feeling natin na gagalit tayo. Feeling natin na sugatan tayo. Pero mga kapatid, kung nasuot natin ang katangian ng Panginoong Yesus, this is the way that we can walk in love, that we can imitate God. There is a key point. Walk in love. There is a key point for you to have this way to imitate God. That's why we have all a choice how we respond. Para makaiwas tayo dito, para maging partakers tayo, that is what I mean. Partakers. Partakers of His divine nature. Paano tayo maging partakers? Sabi nga, di ba, sabi ko kanina sa sa Ephesians 4, verse 24, put on the new self. Romans 13:14, put on the Lord Jesus Christ, sabi ni Apostol Pablo. And make no provision for the flesh in regards to its lust. Put on the Lord Jesus Christ. Kaya doon mo maintindihan, mga kapatid, sa Galatians chapter 3 verse 27, for all of you who were baptized into Christ. Galatians chapter 3 verse 27, for all of you who were baptized in Christ. Lahat kayong inilubog sa ngalan ng Panginoong Yesus. Lahat kayong nakababad sa ngalan ng Panginoong Yesus. Lahat kayong nabaptize. Pag sinabing baptize, nakalubog. Ibig sabihin ng baptize, na immerse. Na immerse ka, hindi lang tutubig. Kundi baptize mean immerse in the presence of God. You who were immersed in Christ, you who were immersed in the presence of God, have clothed yourself with Christ. Have clothed yourself with Christ. Have clothed yourselves with Christ. Alam mo, parang damit yan. Yan yung tinatawag na garments. Alam nyo, darating ang panahon, pagdating ng Panginoon, pag tinawag na partakers ka, ikaw ay nakasuot ng isang kasuotan, at ang kasuotan na yan, walang iba, as He is, so are we. Sabi ng 1 John chapter 3, as He is, so are we. Wala na hong ibang kailangan nating tularan. Wala na hong ibang modelong ibinigay ang Diyos sa atin. Hindi po yung gawa ng kamay ng tao, kundi ang modelong ipinakita ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang personang namatay at muling nabuhay para sa iyo. Kaya nga sabi niya, for all of you
who were baptized, kayong mga nakalubog, nakababad, na ibabad sa presensya ni Kristo Jesus ay dinamitan. Clothe yourselves with Christ. Have clothed yourselves with Christ. Hallelujah. Grabe yan, mga kapatid. Kaya ngayon, nasa sa iyo ngayon ang pamimili. Kasi ikaw ay tinawag upang maging mabuhay. Ikaw ay tinawag, kaya sabi niya sa Deuteronomy 30 verse 19, kung ako'y kayo, nilatag niya ang pagpapala. Pag sinabing pagpapala, tumutugon tayo sa Diyos sa napakayaman niyang grasya. At ang grasya na yan ay pinapalooban ng isang persona. Yung grasya na yan ay pinapalooban ng isang buhay. Ang grasya na yan ay binabackupan ng powerful living. At walang iba kundi si Kristo Jesus. Upang ang lahat ng tao ay tumanggap ng forgiveness. Ang lahat ng tao ay makatanggap ng forgiveness. At upang ang lahat ng tao ay makatanggap ng kalayaan mula sa makamandag ng kasalanan at makalaya sa kamatayan. Makalaya sa sumpa. Kaya nga po mga kapatid, pag sinabing divine nature, partakers of His divine nature sa verse 4 ng 2 Peter, pag sinabing partakers of His divine nature sa verse 4, upang ikaw ay makalaya, escape the corruption that is in the world by lust. Makalaya, tayo'y makaiiwas, escape. 2 Peter chapter 1, verse 4, escape at yung divine nature na yan na nakasuot sa ating buhay, na nakababad tayo sa buhay ni Kristo Jesus. Ang ating buhay, mga kapatid, binigyan ng kakayanan, binigyan ng kapangyarihan, binigyan ng authority, binigyan ng anointing to escape. Makaiwas, having escaped the corruption that is in the world by lust. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya nga po mga kapatid, para makaiwas tayo dyan, inilayo tayo ng Panginoon. Inilayo tayo ng Panginoon doon sa spirit of error. Pag sinabing escape, inilayo tayo sa spirit of error. Yan ang sinasabi ng 2 Peter chapter 2 verse 18. Inilayo tayo doon sa spirit of error. Yung mga buhay, mga taong nabubuhay na ang buhay pamali, hindi pa tama. Iniiwas tayo, escape from the corruption. Iniiwas tayo sa mga maling tao, sa mga maling impluensya. Sa mga taong ang buhay ay lumalakad sa kamalian. Yan yung tinatawag na error. Spirit of error, sabi ng 1 John chapter 2. Ito mga taong ito'y dati yan na sa gawain ng Panginoon. Dati yan na nanampalataya sa Panginoon. Dati yan. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6 verse 23. Tingnan natin sa Matthew 6, verse 23. Anong sabi diyan, mga kapatid? Doon muna tayo sa verse. Okay. Sabi dito, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. Tingnan nyo. Kasi sa verse 22, the eye is the lamp of the body. So then, if your eye, sabi ni Jesus ito,
So then, if your eyes is clear, your whole body will be full of light. Kaya nga mga kapatid, para yan, itong light na to, itong liwanag na to, ito yung paningin. Ito hindi to physical na mata eh. Ito yung spiritual eyes eh. Ito yung laging pinapanalangin ni Apostol Pablo na ang sabi niya, praying with you, praying for you without ceasing. Sabi sa Ephesians 1, praying for you without ceasing, walang katapusang, ipinapanalangin ko kayo without ceasing upang yung eyes of your heart, may be enlightened. May be enlightened. Kaya nga, the eye is the lamp of the body. The eye is the lamp of the body. So then, if your eye is clear, your whole body will be full of light. Tama nga naman. Pag ang mata mo ay maliwanag, oo nga naman, talagang maliwanag ang iyong kalalagayan. Talagang di ka makakaapak ng itsibong. Di ka makakaapak ng maling apakan. Kasi ang liwanag ng tingin ng iyong mata. Now, kaya nga, sabi ba dito sa verse 23, but if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you, sabi sa verse 23, if then the light that is in you is darkness, how great is the darkness? Anong ibig sabihin yung if then the light that is in you is darkness? Alam mo, ang ibig sabihin niyan, pag ginamit mo ang sarili mong panukat, sasabihin mong okay talaga. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang panukat mo. Pero pag once na ang panukat ng Diyos ay sinukat ka at kinulang ka, sasabihin ko sa iyong napakatindi na sukatan yun. Dilim ang katapat nun. Kaya yon sinabi, if then the light that is in you is darkness. Kapag ikaw nagsukat ng sarili mong panukat, na hindi mo sinasaalang-alang ang salita ng Diyos, na hindi mo binibigyan ng mataas na puwang ang salita ng Diyos, mga kapatid, yang panukat na sinasabi mong okay, ay di pala okay. Yan ang matinding knockout talaga ang buhay mo. Yan ang matinding knockout talaga. Kaya kapag hindi mo napansin yan sa buhay mo, dyan ang dahilan kung bakit maraming sumemplang. Kaya kahapon pinag-usapan natin yung verse 5 ng 2 Peter. Now, ang sabi doon, kaya pinag-usapan natin na binigyan tayo ng pamamaraan ng Panginoon, ng klase ng panukat, na klase ng basihan, na sa buhay mo, ang salita ng Diyos nagtuturo ng klase ng basihan sa buhay mo. Para hindi ka na lang lagi mas sumemplang sa buhay na ito. Kaya nga sinasabi ng Bible na you are cleansed by the Word of God. You are cleansed by the Word of God. You are cleansed sa John 15 verse 3. You are cleansed by the Word of God. Sa Ephesians 5:26, the Word of God is water. That washing us. Kaya nga mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tubig yan.
na maglilinis sa atin. Kaya nga mga kapatid, kung iyong mababantayan na kapag hindi po natin mapansin yan sa ating buhay paglalakbay, ang dahilan kung bakit ang dami na lang, lagi na lang tayong semplang ng semplang dahil meron pong nangyayari sa buhay mo na ang ipinipilit mo, yung salita mo ay liwanag, pero yung liwanag ay kadiliman. Sabi ng Matthew 6:23, napakadilim yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Di ba matagal at habang panahon mong pinagdidiinan, yung sarili mong ginagawa ngayon, okay ako, nang na-shake sa pandemic, nang dumating ang shaking sa pandemic, asan ang okay mo ngayon? Ang daming nabulaga. Ang dami talagang nagulat. Ang dami talagang nabigla. Ang dami talagang matindi. Maintindihan natin ngayon, ang dami talagang nayari ng kaaway. Kaya nga, wala pong makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sabi ng Matthew 6:24, yan ang kasunod dun eh. Kaya walang makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Kasi ang akala mo, ang pera ay okay na. Okay na ako dito. May pera na ako. Iyan yung mata mo na nakatingin lagi sa laki ng pera mo. Tingin mo, okay ka. Ano ang dahilan? Doon sa Mark chapter 4, verse 15, verse 16, verse 17. Dumating ang alalahanin, worry. Dumating ang mga worry, nawala ang salita ng Diyos, naalis sa buhay nila ang salita ng Diyos, at dahil dyan hindi sila nakapamunga. Kasi yung spirit of mammon overwhelms people with fear and anxiety. At yung desire nila, ito ang naging substitute to take place of God in their life. Kaya nga, the money enslaved them. The spirit, because money has a spirit, a power, spirit power operating behind it. Kaya nga, ang papansinin mo to, na kung ang liwanag na sinasabi mo ay madilim pala. Sabi ng Matthew 6:23, napakadilim nun. Kaya nga po, ang bansa natin nagkaganito-ganito to sa daming hindi nila nakita na akala nila na ang pera ay sapat na Panginoon sa buhay nila. Kaya yung spirit na yan na nasa likod ng pera na yan, yan ang umalipin sa tao para ipagpalit ang tunay na Diyos. Kaya dito sa Bible, inihiling ni Apostol Pedro na tayo ay maging partakers ng divine nature ng Panginoon upang tayo po talaga ay makabalik doon sa ating original na design, makabalik doon sa pagkalikha, yung innate creativity na nilagay ng Diyos sa buhay mo na sabi niya, let them have. According to our image, according to our spirit, let that spirit be creative. Yung creativity na nilagay sa iyo ng Panginoon, di mo ngayon nakita. Kasi napasok ka ng bagay na ang akala mo, yung bagay na yun ang liwanag.
At yung liwanag na alam mo, madilim pala. Napakadilim nun. Pinangalandakan mo pa na okay ka. Kaya dito sa 2 Peter chapter 1. Chapter 1, now, verse 5. Now, for this very reason, also applying all diligence in your faith, supply moral excellence in your faith. This is the way how we can imitate God. We can imitate the heart of God. Not God himself, not you to become God, but he is talking about the very person of the heart, which is very precious in the sight of God. Ito yung heart, the very beauty, the person of the heart, which is very precious in the sight of God sa 1 Peter chapter 3 verse 4. Na ito yung sinasabi niyang moral excellence. Ito yung sinasabi niyang faith that supply, applying all diligence. Ano tong diligence na sinasabi ko kagahapon? Ang diligence na sinasabi ko kahapon, ito yung binabanggit ko kahapon na walang iba, kundi ito yung relentless. Ito yung relentless effort. Ibig sabihin ng relentless effort, ito po yung di ka lumulubay, walang paglubay, hindi ka bastang bumibigay. Kaya nga sinasabing diligent. Ito yung relentless effort. Ito yung klaseng spirit na meron ka, na hindi ka basta-bastang bumibigay kasi dahil nasaktan ka, dahil nako mga kapatid, hindi to ang pinag-uusapang nasaktan ka. Hindi pa umabot sa dugo ang iyong pakikibaka. Oh, mga kapatid, kaya nga sinasabi ng Luke chapter 17, verse 1 na hindi po maaalis ang tinatawag na offense. Pero kapag ikaw na-develop ang virtue na ito, na-develop ang diligent heart na ito, na-develop ang klase ng spirit na meron ka, I am telling you, meron kang isang katangian. Meron kang katangian, isang klaseng katangian, na yung napaka marubdob na katangian. Ito yung fervent spirit na meron ka relentless, walang paglubay, di ka bastang lulubay. Relentless effort na sa iyong sarili para malutas ang problema, para ma-overcome ang obstacles at ma-accomplish mo ang matitinding bagay. Yan ang tinuturo ng Diyos sa iyo. Sa pamamagitan ni Apostol Pablo, di ka maging luhaan, di ka maging talunan sa gilid. Di ka laging ma-stumble. Di ka laging di ka laging talo. Di ka laging parang sa gilid, parang kawawa naman ako. Hanggang kailan ang lingwahe mong ganyan sa iyong sarili? Ugali yan ang Children's Church. Hindi ko sinasabing ikaw to, ha? Pero kapag meron kang ganyang spirito, baka ikaw nga yun. Di mo lang namalayan na yung ipinagmamalaki mong liwanag ay kadiliman pala. Sabi ng Matthew 6:23, napakadilim nun. Kaya ginigiit mo pa yung programa mo na yung sarili mo. Ginigiit mo pa yung gusto mong gawin, mga kapatid. Napakadilim nun.
Kaya sinasabi ng Bible, sinasabi ng salita ng Diyos, maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pedro. Sa pamagitan ni Apostol Pedro, now for this very reason. Now for this very reason. Dahil nga dyan, applying all diligence. Applying all diligence. In your faith, all diligence, katindi niyan. In your faith, supply. Tingnan niyo po, ang faith po talaga, supplier siya ng buhay. Ano ang sinusupply ng pananampalataya meron ka kay Kristo Jesus? Ano ang sinusupply ng pananampalataya meron kang kagaya ni Kristo Jesus? Ang sinusupply po, mga kapatid, moral excellence or virtue. Ang sinusupply po, mga kapatid, moral excellence or virtue. Yan yung sinasabi ng verse 3 kanina, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Seeing. Tingnan ko nga sa Tagalog niyan. Alam mo ba, sa Tagalog niyan, ganito eh. Sabi dito sa verse 5, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Dito sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala, through the true knowledge, pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo. Na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo. Maging kabahagi ka. Hindi ka talunan. Kaya sinasabi ng verse 5, ito yung moral excellence, ito yung tinatawag na lalim ng excellence, at yung excellence na yan, knowledge. Bigyan tayo ng karunungan, kaalaman. Itong kaalaman na to na sinasabi ng Colossians chapter 2 verse 3, in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Dati sa kanila ay tinago ito na ngayong inihayag sa buhay mo. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito sa Colossians chapter 2 verse 1 to 3, sabi niya, I want you to know how great a struggle. Kaya meron pong diligence eh. How great a struggle I have on your behalf. Sa inyong parte, dahil sa inyo. For those who are at Laodicea and for all those who have not personally seen my face, na hindi nakakita sa akin personal, hindi nakakita sa akin mo ng mukhaan. Kasi itong Laodicea na ito, Laodicean people na ito, Laodicea na mananampalataya ay mga balisaw-saw. Mga balisaw-saw. Kaya sabi ng Panginoon, dahil hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, iniwanan nyo ang inyong first love. Kaya sinasabi ng Panginoon, iniwanan nyo ang inyong first love. Bakit nyo iniwanan ang inyong first love? Dahil hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, kayo ay isusuka ko. Imagine, ang Diyos din ay nasusuka. Pero para hindi masuka ang Panginoon sa atin, para hindi tayo isuka,
Para hindi po tayo makaranas ng ganyan. Kaya sinasabi niya, si Pablo, si Apostol Pablo, na ito ang puso ng Diyos. How great a struggle I have on your behalf. And for those who are at Laodicea, and for all those who have not personally seen my face. Verse 2, that their hearts may be encouraged, having been knit together in love. Na ang puso nyo ay mahimok kayo, mapalakas kayo, na kayo ay mapag-isa ng pag-ibig, mag-igting ang inyong pag-ibig sa isa't isa, and attaining to all the wealth that comes from the full assurance of understanding. Full assurance. Di lang to security, kundi assurance of understanding. The full assurance of understanding, resulting in a true knowledge of God's mystery that is Christ Himself. Resulting the full assurance of understanding. Kaya dito po mga kapatid, ito yung result, ito yung faith supply, moral excellence. At yung moral excellence na to, kasunod ay knowledge. Ito yung true knowledge na ito of God's mystery that is Christ Himself, in whom are hidden all the treasure of wisdom and knowledge. Ito ay tinago ito noon, na ngayong inihayag na sa iyo. Sabi niya sa Colossians, I say this so that no one will delude you with persuasive argument. Sinasabi niya ito para hindi kayo maligaw. Di kayo maalis sa tunay na kahulugan ng buhay kaisa ni Kristo Jesus. Kaya dito binabanggit niya, kung mapapansin niyo po mga kapatid, napakahalaga na mapansin natin ito. Kaya sinasabi ng 1 Peter na ito, sinasabi niya na knowledge, and in your knowledge, self-control. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga sa buhay natin ang pagpipigil sa ating mga sarili. Sa buhay natin ang pagpipigil kung ano ang puso ng Diyos sa buhay natin. Pagpipigil saan? Pagpipigil na wag paunlakan ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos at tayo ay ma-immerse, mababad sa Panginoong Yesus. Kaya sinabi niyang put on. At dahil dyan, sa pagkatapos ng knowledge ay self-control, ang pagkatapos ay patience or perseverance. Patience or perseverance. Kaya sinasabi niya sa Luke 21, verse 19, by your endurance, you will gain your lives. By your endurance, you will gain your lives. Di ka magiging mukhang talunan. Di ka magiging mukhang laging kawawa sa gilid. Kasi alam niyo po ba, itong patience na to, may dalawang klaseng meaning yan eh. Diba naalala nyo na yung patience, may dalawang klaseng meaning. Ito yung hupomon, na ang hupomon means abide. No? Abide, ibig sabihin niyang abide, immovable, hold fast, hold steadfastness, hold steadfast, na alam nyo, immovable, unshakable. Ang meaning niyan, yung John 15 verse 7, na yung perseverance, run with perseverance, run with all patience. At yung pangalawang meaning niyan ay yung macrotomia,
from the word macro means big, at yung word na tomia means from thermos, ibig sabihin yan heat, na ang ibig sabihin yan, ang perseverance, nag-uumalma, ang init na nagsasanib yung iyong pananatili mo sa salita ng Panginoon, na kahit may anong mangyari, di mo iiwanan ang taong nagsasalita sa buhay mo, di mo iiwanan ang nag-ayos sa iyong buhay noon. Liban lang kapag ikaw nawala na talaga, ikaw ang lumayo, issue ng puso, wala na kaming magagawa. Kasi Diyos yan. Na nilapitan mo. Hindi pwedeng maghiwalay ang message at ang messenger. Kaya nga makikita nyo po na with endurance, if you abide in me and my word abide in you. Saang word yun? Sa salita lang ba sa Bible, sa papel? O yun yung word na nabuhay sa iyo, na nakikita ng lahat? Sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Na nakikita ng lahat at nababasa ng lahat. Kasi itong word na to na nasa papel, humihinga ba yan? Hindi. Kaya yung tao ang ayaw mo. Kaya sinasabi ni Jesus sa John chapter 5, gusto ninyo ang ebanghelyo, gusto ninyo ang tableta, hinahanap nyo ang mga scripture na nakasulat sa tabletang bato. Ang sabi ni Kristo Jesus, nandito ako, ngunit ayaw nyo sa akin. Di nyo ba alam na ako ang patutuo ng tabletang iyan na hinahanap nyo? Kaso lang ang tao gusto sa bato, kaya nabato ang buhay nila. Ayaw nila doon sa person. Ayaw nila kay Jesus. Kasi alam mo bakit? Si Jesus nagsasalita at ang sinasabi niya, yung salita na nasa bato. Yung salita na nakasulat sa tabletang bato. Yung salita, pag sinabi niya, ay may buhay. Kaya ayaw nila nang nare-rebuke sila. Ayaw nila na maayos sila. Ayaw nila mapagsabihan. Kaya ang perseverance, kapatid, hindi lang yon sa pupunta ka sa magandang lugar. Ang perseverance ay nangyayari sa mga pangit na pangyayari at doon mo malalaman kung gaano katibay ang iyong pagpupursige. Paano mo malalaman na ang bahay ay matibay? Pag nakaranas yan, nadabayon ng bagyo. Paano mo malaman na ang bangka ay matibay? Pag inabot yan ng mga matitinding alon. Paano mo malaman na matindi ang perseverance mo? Kung yung nagsasalita sa'yo, hinimas ka lang. Inayunan ka lang, huwag ka lang umalis. Paano mo malalaman na nabuo talaga ang buhay mo? Nang bigla kang i-rebuke. Sa dati mong alam na maliwanag, pero yung maliwanag na alam mo, kadiliman pala. At sabi ng Matthew 6:23, napakadilim nun. Kaya makikita mo ang perseverance, isang klase ng katangian yan, isang attributes yan, positibong attributes yan, positibong ugali yan, na nilagay ng Diyos sa buhay mo, hindi para kawawain ka, kundi para mabuo ka. Kaya kung mapapansin nyo po, mga kapatid, perseverance, sunod ay godliness. Kaya pag sinabing godliness, mapapansin nyo po, binanggit talaga lahat na binigay sa atin ang lahat ng uri ng pamumuhay para makapamuhay tayo sa kagustuhan ng Panginoon. At ang kasunod ay brotherly kindness. Dito nagsisimula ang napakalaking pagsasamahan ng magkakapatiran na wala pong reservation,
na ang Diyos lang ang nasa gitna, na ang bawat isa, they are obedient to the truth. Purified, their soul was purified by the truth. And there is a sincere love of the brethren. There is a love fervent. Sa 1 Peter chapter 1 verse 22, my fervent love, fervently, they love one another. Because they had been born not of seed which is perishable, but imperishable. That is through the living and enduring word of God. Ipinanganak sila sa salita ng Diyos na hindi nasisira. Pinanganak sila sa salita ng Diyos na walang pagkasira. Yun yung salita ng Diyos. Kaya sila ay dala-dala nila ang matinding pagpapala ng Word of God. Ganyan ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. At dito, mapapansin nyo po, sa verse 8 tayo mga kapatid. Sabi dito, brotherly love and kindness, love. At sabi niya sa verse 8, for if these qualities are yours and are increasing, look at that, increasing, lumago ng lumago, and they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi ka iiwan ng hungkag niyan. Kapag andyan ang katangian na yan, at lumago ng lumago ang qualities na yan, lumago ng lumago ang positive attributes na yan, hindi ka iiwan ng hungkag niyan. Hindi ka iiwan ng walang bunga niyan. Hindi ka iiwan ng walang pakinabang. Kundi magiging kapaki-pakinabang ka. Kaya sabi rito sa verse 9, for he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. Nakalimutan niya na nahubad niya na ang kanyang lumang pagkatao at naisuot niya na ang bagong pagkatao, na ang pagkataong yan ay si Kristo Jesus. Nakalimutan niya na lang yun basta-basta. At ang Bible nagsasabi, ang mga taong klase na yan ay mga blind and short-sighted. Sabi sa verse 10, na kapag ang mga attributes na ito ay nabuo, kapag ang mga katangian na ito ay nabuo and are increasing, sabi sa verse 10, therefore, brethren, be all the more diligent. Be all the more diligent. Brothers and sisters, be all, sabi ng verse 10 ng chapter 2 ng 2 Peter, chapter 1 ng 2 Peter. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling and choosing you, for as long as you practice these things, you will never stumble. Practice these things. Be all the more diligent. Be all the more persistent. Be all the more, parang ang persistent, ang meaning niyan makulit. Ang meaning niya nagpupumilit. Ang meaning ng persistence means namamalagi. Lalo kang mamalagi. Lalo kang manatili. Lalo kang be all the more diligent. Verse 10 ng 2 Peter 1, therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about his calling. To make certain. Di ka umaapak, di ka sumusuntok sa hangin. Dire-diretso ang iyong panawagan. Hindi ka basta-bastang matinag dahil mayroon kang nasaktan ka or whatever. Na mga sakit, na mga pain, na mga hamon sa buhay. No. I am immovable.
I am steadfast. I am unshakable. I abide in Him and I abide in His Word. Amen. At ang sabi ng Bible, for as long as you practice these things, you will never stumble. Di ka basta-bastang mauuga. Di ka basta-bastang matitisod. At sabi sa verse 11 for the last word, for in this way. For in this way, hindi sinabing for in that way. Because that way is not the way that God wants. But sinabi niya, in this way, ano yung sanisaling in this way? In this way, He is talking about the positive attributes that you need to put on. Because that attributes is the life of Christ Himself. That attributes is the life of Christ Himself. At ang sabi niya, for in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Hallelujah. Again, therefore, sabi niya, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you, for as long as you practice these things, you will never stumble. For in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Alam niyo po, ang salitang will be abundantly supplied to you. Alam niyo po, yung abundant diyan na tinutukoy, ito po yung kindness Ito po yung patience na yung kindness na yan leads a lot of people to repentance. Yan yung malalim na abundance na yan. Hindi lang po ito financial, kundi yung abundant kindness na yan na nakasulob sa'yo, na nakasuot sa buhay mo. Ito po yung dahilan kung bakit maraming tao na nagpabalik loob sa Diyos. Liban lang yung tao na pinili nilang wag ka nang yakapin sa buhay mo. Mga kapatid, the entrance of the eternal kingdom. Sabi ng Bible, for in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Kaya lahat po ng nanalig kay Kristo Jesus di po pagkukulangin.